Magandang araw sa atin lahat, mga kababayan. Mukhang nahihirapan na po magpalusot itong si Madam Castro sa mga nangyayari po, particularly sa Marcos administration. Kakulangan ng trabaho, mas tumaas pa na kagutuman na nangyayari ngayon sa ating bansa at palpak at hindi mapapatupad na pinangakong proyekto ni Marcos Jr. ang kinakaharap ngayon. At itong si Claire Castro mukhang naaligaga na sa pagpapaliwanag sa mga tanong ng mainstream media. Panoorin natin, mga kababayan. We are holding job fairs, but how confident are we that these opportunities are enough to prevent Filipinos from risking their future in offshore gaming operations abroad? Yes, we are into projects giving more jobs to the Filipinos. So with this, I hope that they can rely on that. Napaang na si Castro, no? Naglo-loading si Castro sa pagsasagot, sa pagpapaliwanag. Obviously, mga kababayan po natin, mababasa mo kasi na ang isang tao ay nagsinungaling at mukhang hindi alam kung ano ang kanyang magiging palusot. Kasi nagkakaroon po ito ng pagpupos, paghahang ng mga few seconds bago makapagsalita muli. Ibig sabihin, nag-iisip siya kung ano ang kanyang mga palusot. Tama. They can have these jobs that will match their capacities and skills. And we pray that they will not, again, go work abroad. Hindi mo kailangan ipanalangin yan, no? At hindi nyo kailangan ipanalangin. Kailangan nyo gawa ng aksyon, no? Sapat na trabaho at magandang pasahod. Hindi mo kailangan ipanalangin, we pray na hindi na sila mag-a-abroad. Hindi yun no? Kasi mga Pilipino, Madam Castro, no, bilang tagapagsalita ni Marcos Jr. at ikaw na rin, no, ang nagre-representa kay Marcos Jr. Bilang trabaho ng presidente natin siguro, no, na mag-provide ng trabaho, syempre sahod. So kahit mag-provide ka pa ng napakaraming trabaho sa ating bansa, kung ang sahod ay kakarampot lang naman, hindi naman kayang tustusan, magpaaral at yung mga pang-araw-araw na gastusin, mag-abroad talaga ng ating mga kababayang OFW. No? Lalong-lalo na, hindi nyo nga kayang pababain yung presyo ng bigas. Sinong mananatili sa ating bansa? No? So kahit gaano pa karaming job fair na ino-offer nyo, kung mababa yung sahod, no, talagang mangingibang bansa yung kababayan natin. Dapat sagutin nyo rin, ipaliwanag nyo rin, kamusta na pala, no? Marami na yung nagugutom sa ating bansa, no? Mukhang naulit ang kagutuman na nangyari sa Marcos Sr. sa Marcos Jr. So that they can also attend to their families. Dumami daw po ang mga Pilipinong nakaranas ng Ito, napakagandang tanong ito, mga kababayan. gutom batay sa SWS survey. Ano po ang masasabi ng Malacanang dito at paano ito planong tugunan ng pamahalaan? Actually, aralin po yan dahil po Usang gala niyan. Aralin pa kung paano matugunan ang gutom na nangyayari sa ating bansa. Anong ginawa nila sa 3 taon? Ngayon pa lang mag-aaral? Simulan ng umupo ito si Marcos Jr. Puro gutom na lang yung naranasan ng ating mga kababayan. So, dapat solusyon na. Dahil 3 years na. Ngayon pa lang kayo mag-aaral. Bago kayo magkaroon ng solusyon. O baka hindi nyo pa matapos ang inyong termino. Hindi nyo pa nagawa ang solusyon yan, Madam Castro. Kakahiya kayo. sa bagong report po ng DSWD, marami na po kasing programa na talaga pong pantawid gutom. Pantawid gutom. Po ang programa ng DSWD na nagsisilbi po sa 300,000 food households na may equivalent po na 1.5 million individuals. Imagine nyo mga kababayan po natin na kung sinasabi nila na may tulong na binibigay ang DSWD na equivalent sa hindi magugutom na 1.5 million ng mga Pilipino. Ang liit po ng bilang na yan. Ay tandaan po natin, mas marami pa yung may hirap ay sa mayamang Pilipino. And ilan lang po yung 1.5 million na yan. So kahit sabihin natin 10% ng 120 million ng mga Pilipino is 12 million. So, 1.5 million lang ang siniservisyohan nyo. Alit po yan. Across the country po ito. Sila po ay binibigyan ng 3,000 na pesos na halaga na pera. 3,000 pesos monthly as food aid. Pangalawa po programa ng DSWD ay Walang Gutom Kitchen. Ito po ay located sa Pasay City, kung saan nagsisilbi po ng mga hot free meals.
Imagine mo, walang gutom kitchen sa Pasay. Okay lang sana kung buong Pilipinas yan. No? O bawat barangay, meron tayo walang gutom kitchen. So, pwede yan. Pero yung sa Pasay lang, mag-iisa, yung walang gutom kitchen. Tapos, babalitaan po natin, yung mga siniserve doon is yung mga tira-tira galing sa mga restaurant. Or sa magandang tawag dyan is pagpag. Yan pa, kasama nyo sa ipagmamayabang nyo na bilang solusyon sa marami yung nagugutom mga Pilipino ngayon. O bakit hindi nyo pala gamitin yung pera ng taong bayan, no? Bakit kailangan yung gumastos ng pagpapadala kay PRRD sa dahig? No? Million o billion na dollar ang inyong binibigay doon, ginastos nyo doon sa pagtransport kay PRRD, no? Tapos, marami pa yung nagugutom sa ating bansa. Hindi nyo ba naisip? Na imbis na unahin yung pagpoproseso ng impeachment, bilyon-bilyon gagastusin nyo dyan, no? Pagpapaimbestiga sa TRICOM, QUADCOM, nagsayang kayo ng pera, no? Ito ay lahat pamumulitika, yung pagpaparesto kay PRRD, yung pagpapadala sa daig at lahat yan, bilyon-bilyon yan. So, kung naisip nyo na ipakain yan, gamitin yan, no? Na makapag-provide ng hanap buhay sa ating mga kababayan, hindi sana kumunti yung nagugutom. Plus, no? Dahil dyan sa inyong pinagagawa, nakita na ng taong bayan yan na wala kayong ginagawang konkretong solusyon para masolusyonan ang kagutuman, kawalan ng trabaho, mas inuuna nyo pa na ginastusan kung paano nyo masira, mapakulong, ma-impeach, no, ang mga Duterte. Tingnan nyo yung ratings ngayon ng iyong amo. 14% na lang ang kanyang trust rating. Nako. Kung ako, mag-resign na lang. Sa mga pamilya, sa mga bata, lalo-lalo na yung mga nasa lansangan. Maliban pa po dyan ay meron pa rin po tayong, meron po ang DSWD na programa. Ito po yung Walang Gutom Project Kusinero Cook-Off Challenge para po ma-improve yung public nutrition. At meron din po ang Walang Gutom Project that provides eligible families with electronic benefit transfer po. Ito po 3,000 peso monthly food credits. So, aaralin po natin kung saan nanggagaling itong mga sinasabi na nagugutom pa ang ibang mga kababayan natin. At para yan. Pag-aralan daw po nila mga kababayan kung saan nanggagaling ito ang nagsasabi na maraming Pilipino ang nagugutom. Kaya yung pinag-mention mo, ilang location lang po yan. No? Okay lang sana kung bawat barangay ay may mga ganyan, may mga walang gutom program, no? May mga feeding program kayo, may mga payoda kayo. Okay sana kung lahat ng mga mahihirap. Kaso pag binigyan mo sila, pakainin mo sila, no, serbisyohan mo ng serbisyon ng mga yan, kahit mahirap yung mga yan, no, hindi na magtatrabaho yan, aasa na lang sa inyo. Siguro sa 3 taon dapat nakapag-isip na kayo. Bakit hindi tumaas ang kagutuman nung panahon ni PRRD na ganito katagal, ganito kahaba? No, may naramdaman din na krisis sa ating bansa, no, gaya ng pagtaas ng presyo ng bigas nung panahon ni PRRD. Hindi po natin madidinayan. Pero temporary lamang. Pero ang pagtaas ng presyo ng bigas kay Marcos Jr., mula nang umupo siya hanggang ngayon, bulusok yung presyo ng bigas. Bababa lang pag-anihan, tapos babalik na naman. Talagang marami yung magugutom dahil sa mahal ng bilihin. At kaya nang sinasabi ko, mas inuuna pa ng amo mong si Marcos Jr. gastusan kung paano masira yung mga Duterte, kung paano, no, gagamitin ang pera ng taong bayan para sa mga black propaganda against sa mga Duterte at papakulong kay PRRD sa ICC. Pati na rin yung mga hearing sa TRICOM, QUADCOM na yan. Pera yan. Kung ginastos niyan, ginamit nyo yan para magkaroon ng trabaho ng ating mga kabayan, at least, kaunti ang magsasabi na sila ay nagugutom. Diba? So, paano naman pala yung pabahay, Claire Castro? Siguro yan po yung ating susunod na i-upload, mga kababayan. Maraming salamat.